Mayong gabi sa tanan. Menef, madungo ninyo ko tingog. Evening, sir. Okay, good evening. Thank you, thank you. Sige, magsugod na siguro tanong. Balag, gamay pa. So, last meeting, I think nag-stop ta dito sa katong mga fluid in motion. Um, napay kaupat ata na, case 4. Kaning rotating bezel. Kani siya na. Okay, so sa rotating bezel, pila yung formula niya? Duhar ba nata? So, bali na kay, for example, natay tangke dire na. So, kanato ang tangke na siya radius r. Then, ibutan nato na siya height nga h. Capital H. Yan, na siya sulod nga tubig. So, ang tubig sa sulod kay mga somewhere, mga diri lang nga level. So, butan po nato yung height sa tubig sa sulod kay gamay nga h. So, karon kung imo na siyang tuyokon, so mutuyok mo na siya na. So, mura kung nagkutaw kag kape, mura yung unan na. Pero di naman siya the same yun sa pagkutaw sa kape. Kay kilid man ka magtuyok. Kani magod ang iyahang rotation kay nagsugod sa center no. Sa same yun din siya sa mga kanang sa mga Coca-Cola no, sa mga Pepsi, may unana no, sa kanang sa planta jud sa mga soft drinks no. Kanang ginahalo nila ginamixing. So nasto nga ang machine na. So karon mo create na siya og kanang vortex diriya. So buta na to ang vortex niya ma-create kay Y. Okay? So halo na siya, bali ang tubig kay nasa kilid na. I think na-imagine mo siya ninyo. So halo lang na siya diri ang tubig kay kaning nasa kilid. So kung gusto nimo kuhaon ang kanang height niya, ang formula kay nga nila. V squared over twice sa gravity. So kabalo man ta ang velocity, linear velocity kung gusto nato siya monog angular velocity kinaka-angular velocity man na. So may mo siya og r omega, di ba? Nya kung v squared ka r omega siya, so motong may mo siya og um, r squared omega squared na. So again, this omega is the angular velocity. So nakakuha na siya, naka rad per second. Rad per second. So if ever imuhang omega kay naka RPM like revolution per minute na, so dapat i-convert yun na nimo into rad per second kay umugamit jud kani nga formula. First rule, ang dapat imong omega kay naka rad per second. So again, pag naka RPM, dili siya naka rad per second, so na jud kay conversion. May tabo sa first na before nimo siya i-apply. So mo lang ni ang iyahang formula. Ang isa ka formula kay kanang sa solid geometry, which is ang volume aning paraboloid nga ma-generate na sa vertex. Kani mo kung vertex ini tuyo ko nimo siya sa tunga, naka-paraboloid mo na siya. So na siya volume which is half lang sa volume sa cylinder. Pero dili kaning nga cylinder na, 'di ba naka-cylinder man at distance h. Ang cylinder nga pasabot kana ra pong tama lang pod sa y. Kana nga cylinder. So mura kana kung mag-create ka og kanang cylinder nga taman y. So mura na kay cylinder dire. So ang height niya kay kanang y. So half ana nga height na or ani nga cylinder. So mo nang volume si muhang volume si muhang paraboloid. Okay, so again, mo na yung mga nomenclature. Y is the height of the paraboloid, angular velocity in rad per second. R is the radius of the paraboloid, and we have the 9.81 meter per second squared. So muna ko ingon, volume sa paraboloid is just 1/2 sa volume sa cylinder. So kumbaga 1/2 sa r squared times height ng y. Okay? So volume sa cylinder, half of that volume sa paraboloid. Okay, napod tayo mga kanang importante kayo jud no. Grabe ka importante nga rule, especially kanang sa volume of water or dili kanang rule para walay water spillage. Kanang wala gyud mausik na tubig no. So importante kay ni siya. Kay kasagaran magod ang pangutana ni kay
kung dili height ang pangitaon, no, ang volume, no, sa tubig nga nausik, no, or ang pressure ba kaya, no. So usually mag-involve mo na siya og kanang kung gusto nimo ko ng volume nga nausik, so dapat na kay reference katong sa volume nga wala na usik na tubig. So very crucial ni siya, no, kaning example kung gusto nimo kuhaon, di ba, naman kay tangke, no, nya na siya isulod nga tubig initial na wala pa nimo siya gituyok, ha. So meaning na gap distance ginataw na to na siya z, no. You can use any variable you want. So kumbaga kaning z is the capital H minus the H nga gamay. So kumbaga mo na siya katong gap na sa imong tangke, no. So karon para wala siya volume sa tubig, walay water nga ma-spilled out, ang rule ani sa y sa height sa paraboloid should be twice of this one. So kumbaga kung z ni siya, z po dapat sa baba. So para mag twice of z ni siya. Okay? So ayan na iyahang rule, no. So bali diri walay tubig nga mahusay ka na. Okay? So z tapos z po nito. So that's why twice sa z. So no water spilled out na siya. Kana natong dumanan, very important po. So ngano na, pwede na to i-explain na. Pwede na ko ipakita karon o nganong inguna na. So usually atong style ani para walay mausig dapat kung unsa tong initial nimo, di ba? Kung unsa tong initial nga tubig sa sulod, kung wala dyan nausig nga tubig, so inigtuyo ko na ko siya, dapat at is ang volume sa tubig sa sulod, no? So pwede mo siya tanawon sa tubig, pwede pud sa hangin, di ba? Like kaning nakay Z, di ba? Hangin man pud na dira, no? Pwede po mo siya tanawon, no? Like kaning volume aning cylinder kaning at height Z, di ba? Hangin man na siya. Nya kung imo siyang tuyokon, hangin ni bali, no? Kaning volume sa paraboloid. Pwede po dira nimo kaon. So anyway, bisag asa man pwede kuhaon, pwede mo consider ka og tubig, pwede po mo consider ka og air. The same output. So bali nga nina na. So bali atong ipakita nganong ang y is equal sa twice z. So akong i-consider lang ang air inside sa tangke. So again, ang rule, ang volume sa air initial should be equal sa volume sa air final. Kung wala dyan nga tubig na. Okay. So kumbaga, kung gusto na to kaon ang volume sa air initial, so it should be pi r. Anya height niya kay z, na. So pi r squared z. Anya ang volume sa hangin kay kanimo imong volume sa paraboloid, di ba? Kabalo man ka sa volume sa paraboloid is just half sa volume sa cylinder, no? So na kay pi r squared of y, half of that is the volume of paraboloid. So kumbaga mo na imong key equation. So mapansin nimo nga ang imong mga pi r squared cancel out, mabinlan lang ka og z equal sa y divided by 2. So meaning imong y is just twice sa z. So mo na siya, na. So para di na ta sig-derive, matik na na. So kung unsa imong z diri mapoy z sa baba or twice na jud ni siya sa z. Okay? So ato na lang timanan para dito sa inyo na ni. Every time mo calculate. Okay, karon. What if mangutana siya og ganang volume nga na-spilled out? So para walay spilled out, di ba, twice sa z man na. So na siya specific nga kanang angular velocity nga di siya mausik. Karon kumulampas na siya sa katong angular velocity nga walay water spillage, bali mo lampas. For example, ang walay water spillage kay mga around 10 rad per second. Nya tuyo ka na mo siya by 20. So expect jud ka og nay mausik na tubig, na. So assuming imo siyang gituyo kung mas kusog pa, so expected ang iyang paraboloid kay mas lalom-lalom, kay mas kusog man ang tuyo, na. So bali ang volume nga mausik usually pwede na to kuhaon sa kanila nga portion. So kung mo na imong volume nga walay spilled out, so ang kani siya ang na-spilled out karon. So kung imong tanawon ng figure kay kuan naman siya, di ba? Kanang volume sa paraboloid katong big nga paraboloid. Nya ikaltas lang nimo siya sa volume sa katong paraboloid nga walay water spillage. So mo lang man ang key idea ni. So kumbaga kung imo siyang kuhaon ang kaning volume sa nausik na tubig, so kung na siya height buta na to
y sub 2. Anya katong walay spilled out kay y sub 1. So just take their difference sa ilang volume. So pi r sub 1 squared of y, half of that is the volume of paraboloid. Next, kaning sa isa, 1 half of pi r sub 1 squared, then y sub 1. So muna ang volume sa water spilled out. So na po instances nga hastang kusuga nga to the point nga mag-open na siya diri tungod sa kakusog ba na. So meaning ma-open na siya diri like purely hangin na, like kusog kayo. So daghan gyud na usay ka nga tubig na. So usually para ma-tracking nato ang iyang paraboloid buhat man ta nag imaginary hydraulic gradient line. Mara yun ani. So bali provided nga gituyok gyud nimo ang imong tangke hastang kusuga na to the point nga ang kaning diri kay air. Kana air na siya dira. So usually gabuhat na lang tao kanang imaginary nga hydraulic gradient line. Hindi man na syempre mulapos no, binuang ko mulapos na. Kay taklob ilalom naman ni sa imong tangke. So kuan lang ni siya imaginary nimo nga hydraulic gradient line. So ang imong gina-compute nga volume of water spilled out kay kanira nga portion dire. Kana lang dira. So unsa nimo na siya pag-compute no? So kuan lang gyapon no. Kuan lang gyapon nimo mga difference sa mga paraboloid nimo. So yo makita nimo nga ang katong walay spilled out y sub 1 no, which is equal sa 2y sub z. Anya ang katong pinakadako nga paraboloid is y sub 2. Unya kaning diri ang imaginary akong distance na akong height kay x. Pero na siya lahi nga r. So karon kung gusto niyo siya kwaon, so basically first kung sa nimo ang pinakadako nya i-subtract nimo sa katong walay spilled out. So ang mabilin kay kaning shaded diri o kaning sa baba, di ba? So imo na po ni siya ikalta sa baba para kanilang di mabilin. So muna may tabo diri na. So first kanisa na katong pinakadako minus sa katong walay spilled out, so mabilinlan ka og apil ning imaginary na. Kaning shaded o kaning imaginary. So ikaltas lang nimo na dugang. So 1 half sa pi r squared x, then mabilin katong kanina lang kanang shaded eh. So take note kani imong y sub 1 ug y sub 2 they share the same r while imong x kay lahi siya r no? So usually makuha po nato ang value sa kaning r1 r2 by since this is paraboloid, so meaning it also follows the squared property of parabola. Kay parabola man po ni siya. Okay? So, ingon na raman no, ang ato ang timan-an no, if ever mag-ask siya og kanang volume of water spillage. So, pwede nato ni apply na. Kana siya. Squared property of parabola. If you want to calculate, depende sa pangutana na or depende sa imong kinahanglan. So either way, pwede ang y na y sub 2, r sub 2, pwede po y sub 1 nya r sub 1. Nakaparabola. So ato naman anani ang r ang naay x kay in one value of y, you have two value of x. So dapat ang r dyan ang na-squared. Okay, so I think mura man siguro ito ang need na mga formulas. No? Sige lang, naman tayo example. So probably, I don't know kung may mga additional pa. So at least makita lang natin saan siya pag-apply. So na ko i-duwa ka example na first, kay open ang tank. Ikaduha, kay close ang tangke. Duha ra maguna. Open o close. So in this example, 2 meter diameter. So kumbaga, na siya radius na 1 meter, 1 meter. Na siya height nga 5 meters. Na filled siya og tubig. Ang height sa tubig kay taman 3 meters. So kumbaga na siya gap distance diri ana. Kumurag height sa air nga 2 meters. So pangutana niya unsa daw ang angular speed katong omega without spilling any water. So di ba ang rule ato kung nakay 5, nakay 3, nakay 2, so dapat ang height sa imong paraboloid should be twice of kani nga distance na. So para ma-solve nimo nimong angular speed, so imo na siya equate ang y sa 4 meters na kay 2 unya 2 pud sa baba. Karon if kani nga cylinder is rotated at an angular velocity of 9 rad per second, so find the amount of water spilled. No?
So issue pa ni siya no kung nabadyo na usik nga tubig, depende na siya sa atong makalculate diri sa part A. Kung lampas ni siya sa atong nakalculate diri then ay nausik nga tubig, then kung kani siya kay less than ani then wala na usik nga tubig. Okay, if the said cylinder is rotated at angular velocity of 20 rad per second, so find the amount of water spilled. Okay, now natong solve ang kaning angular velocity without spilling in the water. So again, ang rule, no? Twice lang no? Sa height sa air. Okay, so nakay 3 meters, so meaning this one, the z is 2 meters. So kung 2 meters na siya, so dapat sa baba 2 meters pod na. Para kaning y nimo is twice of z. So nakay 4 meters. So karon we know this paraboloid is para sa no water spilled out. So using this formula nga omega squared r squared over twice sa gravity. So atong h ani kay kaning y mo na siya. So 4 meters. So kumbaga 4 meters is equal sa which is us in the problem. Okay. R is 1 meter. Then gravity is 9.81. So na kay angular velocity. So again, kung mugamit ka ani naka meter per second man yun siya no, meter. So expected nimo nga unit for angular velocity is naka rad per second. So na kay 8.86 rad per second. So if ever ginaas pud sa no or naka RPM, so you just convert rad to revolution nya second to minutes. So na po yung kanang gusto niya pangitawon kay RPM. Anyway, muna na siya ang answer. 8.86 rad per second. Okay, next nga pangutana. If ang kani nga cylinder daw kay gina-rotate nimo siya at angular velocity of 9 rad per second, so take note katong walay mausing nga tubig is 8.86 na. So gamay ra kay siya gligas sa 9. So expect jud ka ug gamay ra poy nausig nga tubig kay di man siya tanto layo, di ba? Ug agwat kaning 9 ug 8.86. So expect ka gamay lang nga volume sa tubig nga nausig ani. Pero kabalo ka nga nay nausig ka tubig. So pila daw to? Sa daw to yung amount ano. So karon kung tuyo ko na to siya for 9 rad per second, kabalo man ta nga kaning walay spilled out kay 8.86 na. Katong 4 meter nga height. So nara siya dire no. So kaning bag-o kaning 9 rad per second, issue pa sa ato kung tuyo ko na ko siya og 9 rad per second unsa kataas ang depth sa paraboloid, di ba? Unta kabalo na. Pero aware ta nga kaya nato siya compute since na kay speed of rotation. Sa akong panganlan, ang height niya as y sub 2. So, pilay depth sa paraboloid kung tuyo ko nimo siya for 9 rad per second. So, balik na po niya formula. Nga nira. Dalawang na yun naman yung formula. Duha ra yun na. Okay. Nakay omega, which is 9 rad per second. So, watay problema sa unit, no? Ang rule ni dapat naka rad per second. So, plug and play ka lang dire. Radius kay 1 meter. So, watay problema. Gravity given. So, masolve na nimo ang height sa or ang depth sa paraboloid kung tuyo ko na mo siya og 9 rad per second. So that is 4.13 meters. So gamay ra jud kay agwat no. 0.13 lang ang gidugang dire. Di ba siya tanto pod layo gud. So karon para ma-solve nimo ang volume nga na spilled out, so katong volume nimo considering di ba ko ano man 1/2 tapos volume sa cylinder no. So pi r squared height niya kay kanang y sub 2. So kumbaga 4.13. So muna imo ang blue. So karon ikaltas lang nimo ang kaning walay volume sa tubig nga walay water spilled out no? Which is kaning 4 meters. So muna siya i-duplicate balik na nga na naman. Ako siya nga na mag-listen mo ba na niya. Sige lang na I hope na mas clear na. Nakamawala ni. 4 meters na kay answer nga 0.20. Kamay ra pud kayo. Okay, so muna itong gibuhat yan. So na kay 0.204 cubic meter. So muna siya to ang answer. Okay, so the same.
Okay, next nga problem. Tuyo ko nimo siya o gastang kasuga na 20 rad per second. So ma-expect jud ka kanang lampas na anyway assumption na pud na. Pwede mo ka mag-assume na. So pwede ka mag-assume nga nasa sa baba na sulod gyapon siya sa tangke or gawas siya sa tangke na. So anyway, that is just an assumption. Ma-check mo pud nimo no kay kung nakay kakusog sa tuyok, masolve mo gud nimo pilay depth sa vertex ana niya. So manang next nga issue karon no. Like kung tuyokon mo siya og 20 rad per second, so pilay depth sa imong paraboloid. So akong gipanganlan og y sub 1. So bali ato na siyang kwaon no. Aha. Wait lang. Additional solve. So ko bali na ako'y 20 squared. Radius kay 1 squared. Tapos twice sa gravity 9.81. So mo na iyahang depth 20.387. So hastang lawma na 4 meter lang 5 meters lang imong tangke. Abot siyang 20 meters. So lampas jud siya. So makita po nato diri nga kaning y sub 1 minus y sub 2 equals sa 5 meters. Magamit po nato na siya later na. So anyway, very obvious nga makita po nato siya. Okay, ang y sub 1 mo na tong gaina na. 20 squared, 1 squared over 2 times 9.81. So, nakay 20.39, 20.387. So, 20.39. And then, ito siya i-substitute diri. So, nakay 20.39 minus y sub 2. Kani? Yan, nakay 5 meter high. So, meaning, ma-solve nimo ang height diri na sa imong imaginary nga hydraulic gradient line. So, kumbaga, nakay 20.39 minus 5 meters. So, ang nilabaw diri kay around 15.39. Okay? So, ang concern mo kay unsa ang volume sa water nga na-spill daw, di ba? Kanira man na. Oops. Kanira man na siya nga portion. So, kung nana ko y sub 1, nana ko y sub 2, which is 15.39. Tapos, nana pa jud ko'y 4 meter high na katong walay spilled out. So the only issue na lang kay ang R. Di ba? Kaya parang mag-volume na ka. Okay. So kanina ito ang pinaka-concern na. Like pilay volume na. So para ma-solve na to ang volume spilled out. So again, volume 1 considering kaning Y1. Ang volume 2 considering kaning sa imaginary sa baba na kanang sa bottom sa mong tangke. Unya kaning volume nga walay water spill out. So by squared property parabola, so atong purpose ani kay na kay R1 no. So ang R2 ra matong concern na pud ani kay na kay Y2. Masolve nimong R2 okay naman sikla naman eh. So bali na kay R1 squared over sa iyang height which is kaning Y1. H ako nagamit rin. Anyway, Y na siya supposedly. R2 squared then H2 or Y2. Dapat Y na siya. So, pwede natin i-substitute. R is 1 squared, then H1, muna na 20.39. Ang atong Y2, R2 is unknown, then kay H2 which is kaning Y2, 15.39. So, masolve na nimo ang values imong R2. Wala ko siya i-specific yung pagkuha ang R2 since, di ba kung mag-area ka kay 1/2 pi R squared. So, matong R squared na akong ikuha kay para diretso na siya i-substitute. So, muna siya ngayon. 1 over 20.39 times 15.39. Okay na. Kuha na siya, R2 squared. Pero kung gusto niyo mo kuhaon ang radius jud, so kuha lang dyan na siya. Square root ani. Square root. Square. So, mo na ang radius jud ani. 0.869. Pero ang R2 squared kay 0.755. Okay?
So once na nakayuna na, so dali na lang na. So first kung sa nato ang volume 1 katong pinakadako nga paraboloid considering the y sub 1 in height. So nakay pi r is 1 squared, then height nga 20.39, then half of that volume sa paraboloid. Next, volume 2. Ang volume 2 nato kay kaning sa imaginary nga portion. So mo ning pi r2 squared which is 0.755, so mo ni siya. So take note, wala na ko squared ano na kay r2 squared man which is 0.755. Ang height niya kaning y sub 2 which is kaning 15.39. Half of that is the volume of paraboloid. Next, volume of no water spilled out. So pi r is 1 squared divided multiplied by 4 meters, then half of that volume sa paraboloid. So mo na siya. So karon ato lang ni ipang deduct na kani minus ani ay kana na. Then masolve na nato ang ato ang volume of water spilled out. Okay. So the answer kay 7.5 cubic meter. Okay. Sheet pi squared. Check sa naman. Pi sa 0.755, 15.39 divided by 2. And pi squared times 4 divided by 7.49. Correct. 7.5. So muna siya ang sa open. Usually tulor mga ka case ato maagihan no kanang lampas sa imong tangke. Tunga-tunga sa imong tangke o ganing sa no water spillage. Ato ta sa what if close ang tangke. So sa atake na. So kung close ang tangke, anya nay tubig sa sulod nya na to partially full lang pud siya. So meaning kung may air sa sulod unya close siya, so pressurize ang air sa sulod no. So ang pressure sa air sa sulod mga around 1 bar no? Or 101.325 Pascal. Pero ang ato ang gamit ani kay 10 to the power of 5 naman. Diba? Kay kanang 101.325 Pascal man na siya. So atong gamiton kay 0.1325. So lima lang ka zero, kumbaga 10 to the power 5 lang mo as equivalent sa 1 bar. Kay pamuni kasagaran ginagamit. Okay? Ang equivalent sa 1 bar is 10 to the power 5 Pascal, anong kasagaran. Pero ang exact yun yung value is 101.325 Pascal. Okay, so the same tangke. Ang nalahi lang kay close na siya. So karon ang pangutana, the air inside is subjected to a 1 bar pressure. So if the angular velocity is 20 rad per second, okay, katong gagay na. So 20 rad per second, so find the pressure at A as shown in the figure. And also find the maximum angular velocity so that the center of the bottom of the tank will be barely exposed to air with 1 bar pressure. Okay, unang sa nato ng A. So imo siyang tuyokon og 20 rad per second. So kabalo man tagay na, magpakita naman nato nga ang iyahang style kay mulampas na siya na sa imong tangke. So karon kay imagine kon man ni siya close nga tangke, so natay ginatawag nga kanang hydraulic gradient line no. So ato lang tibad-an sa close ganing tangke mulampas na siya kani una niyo. Kani una ni, na siya una ni. Dili siya pratong una nga kanang apana gud no? Like 0-0 jud dire. Kung open na. Pero kung close na siya dili pwede yung una na. So may una ni na siya. So dire siya mag-0, mag-close no, which is na dire in line. So diri kay napa kay murag gap distance between sila no. So pangalan to na og R2. Kay R1 man nato ning 1 meter dire. Nya kaning diri na putay R3. So man imong hydraulic gradient line kani siya. So that is your hydraulic
gradient line. So dili po na siya mag-zero gyapon sa taas. No? So again, basta close ganin tangke, so nadyo na siya ay projection dire. Hindi natin nakalimutan. Always ingon na. Okay? Sige. So karon ato siya tuyokon for 20 rad per second. So ang kaniyang h kay manukad diri apud sa kung asa tong zero. Okay? So dira siya manukad. Dili siya diri ha. Diri siya manukad. Taman diri sa pinaka vertex sa imong paraboloid. Okay, again, the air is 1 bar. So atong gamiton nga conversion is just 10 to the power 5 Pascal. So ma-solve nato ning H1 no, the same formula man gyapon. Ato naman kay kani una ni. So na siya extended diri. Ma-extend yun na siya bisan pag kanang digod mo lampas diri. So bisan pag naara siya diri somewhere within simong kuan, lampas yun na siya. Sige. Okay. So dili pud pasabot nga mulampas na siya, mulampas pud siya diri sa imong tangke dili nga na. Okay, so karon tuyo ko naman siya for 20. So imong R kay diri man ka manuk ka, di ba? So imong R kay kanang 1 meter. Yeah. Divided by 2 times 9.81. So ma-solve na nimo ang iyahang height. 20.39. Mura gapon gay na. Di ba? So ang nalala jud kay diri siya nanukan. Nagay na kay diri man. Okay. So karon by squared property of parabola, ang data ra magud nato kay di ba kinahanglan man nato og kanang pressure diri sa A. So dapat ma-solve nato ang height ani. So the idea kay if you want to calculate the pressure at point A, so the only thing you need is ang iyang density, water man no? So density sa tubig, ang height ani no? Ang height ani niya kay gikan diri padulong sa imong hydraulic gradient line. So unsa ni nga height na? So imo na mong kinahanglan no? Para ma-solve mo ang pressure sa iyo which is motong as sa problem. Nya para ma-solve mo ni need man nimo ning mga yunan na H1, solveon ko nimo ning H2. Ina na. Okay. Nya ma-solve mo nimo ning H2 ug naka kaning R2 ug kaning diri kay kuan man ka mag SPP man ka squared property of parabola para ma-solve mo ning H2 nimo. Okay? Or if you need the H3, so squared property of parabola gyapon. So ang next na ito buhaton na squared property of parabola. So obviously, na kay 1, again, 1 squared over sa iyang height nga H1. 20.39. R2, squared ang height niya kay H2. So kita ra pinagama-gamaan ang variable. You can assign any variable you want. R3, yung height kay H3. Again, you can assign any variable nga imong gusto. Okay, so based ani, pwede na to himuon og kanang isa na lang ka term na. Like for example, ang ato ang R2, himuon na to siya in function of H3, no? Kung gusto na to kuhaon si H3. Actually, depende man na sa imo na, sa imong gusto kuhaon. Pero at least ma-unify man nimo siya. Makita po nato diri nga kani atong H2 is just equal sa 5 meters plus H3. So okay ra gyapon, okay kani siya kay H3 plus 5. So pwede na to himuon og kanang in function of H3 tanan. Okay, so atong R2 squared is equivalent sa 1 over 20.39 of H2. Kanya equivalent po siya sa okay, mo na to, no? H2 is equivalent sa H3 plus 5, no? Kung siyang giibutang. Next is ang R3. Ang R3 kay H3 divided by 20.39. Basin. So atong cross multiply ang kaning given natin siya. So na kay R2, na kay R3. Okay? Sige, wait lang. Tipusan natin na. So ang next natong kuno na ni para ma-solve nato ang H3. Kaya ang uti mabuhat sa squared property parabola, no? Muna man yung last jud, no? Muna man kay matitian na. So, dili siya enough, no? Nga mag-SPP lang ka para ma-solve nimo ang H3. Kay tama lang jud diri atong kaya, no? So, mangita taglain nga maka-solve ta ni.
So pwede na to tanawon sa ang gibuhat na ako diri sa tubig, no. Ang volume sa hangin. Ang volume sa air initial is equal sa volume sa air final. So take note mo ni ang hangin nimo, no. Wala apil ni sa baba ha. Imaginary man na, no. Naraman diri mong tangke. So kanilang na siya, no, ang volume sa imong hangin kani siya. Okay? Or siya frustum sa cone. Pareho na. Kaya naka-toppered. Pero ang imong initial, kuha mo siya dire, di ba? Mo man yung original dyan mo nga setup before nimo siya gituyok. So ang volume ani sa air kay di ba na kay 5 meters, 3 meters, so 2 meters height. So ang volume sa air ani kay pi 1 squared times height na 2. So kani siya. Kanya ato equal siya dapat ani na. Okay? So kani siya ug kani should be equal. Oops. Ayan. So kana to ang idea. So na kay pi 1 squared nya height niya kay 2. So man imong volume sa air initial. Nya para ma-solve nimo ni siya, so pwede na to kuhaon siya sa kaning H2, no? Like first considering the full paraboloid, no, nga nay base nga R2. So maning pi R2 squared of H2 divided by 2 para paraboloid, no. Nya ikaltas nato diri sa kaning imaginary nga portion, no. So na siya base nga R3, na siya height nga H3. So maning pi R3 squared H3, half of that volume sa paraboloid. So maning shaded na lang. So karon equal man in duha, di ba naman tay H2 in terms of H3, which is the H3 plus 5. Nya kaning atong R2 pod napod siya equivalent nga function in terms of H3. Kani sila. So magamit na nato ni kani o kani. Ato na siya ibutang dito. Okay? So ato siya ibutang diri. Yan. Kana. So take note naka R2 squared to siya. R3 squared. So ako lang siya ibutang. Pwede po na ako siya i-simplify sa na. Ako lang siya i-simplify diri. Ako lang siya i-multiply og 2 over 5. Pwede po naman siya diretsoon. I think kasya mas sa calculator na. Pwede po naman siya i-simplify. Anyway, this is just optional na. Again, you can put diretsyo na, no, sa imong calculation. Okay, ako lang siya i-simplify. I-times ako 2 over pi. So, mabili na cancel out si pi. Okay, so may mo siya og 2 times 2, no? Matong 4. Nya 2 over pi, so cancel out si pi og 2. So mabili lang ta og R2 squared H2. Mao po dire, cancel out si pi and 2. Kaya multiply ka og 2 over pi. So mabili lang ka og R3 squared H3. So karon pamutang na nato to. Okay, so muna to ang function sa R2 squared in terms of H3. Kanya muna to ang function sa H2 in terms of H3. R3 squared in terms of H3, and then H3. So na kay isa ka equation in terms of H3. So ma-solve nimo si H3. Pwede na siya diretso i-calc kani kay kun mo kana gi manual pa. So anyway, pwede na ta diretso. Bisan pag diri lang gud kutog na wala na. Diri lang ka. Sige na to. So shift pi 1 squared, then 2, and then alpha equals half. Okay. Pi. Saan yung pi? Okay. R2 squared kay kani. Pa siya maka. Ay, wait lang. R2 squared kay wala dapat siya ay squared na. Mali akong pagka-type doon. Dapat wala niya siya. Dapat kanilang. Tarong nga to. Tapos, dapat kanilang. Okay. Kung naman R3 squared naman So, dapat yan ako siya i-squared. Ay. Sipit mga ako. Sige na ako. 4
4 alpha sa alpha x plus 5 divided by 20.39. Okay. And then alpha x plus 5. 5. Okay. Next, alpha x over sa 20.39. Okay. And then alpha x. Shift solve. 5 point, ay okay, tama. Anay gamay ligas na. Okay na na. I think, sige na, ako na lang sa 1. So the answer is 5.65. Kasi nga na lang ako ng 3 alam. So okay ra di ay. Tanggalon na guro na ako ni. Hindi mo complicate. Hindi na ako tanggalan. Kasya mo siguro dito lang. Sige na to. So balik ay tanggalan na eh. Ay mo siya yung nana. And tanga na. Back. Next. R3. Okay. Gano'n na ito eh. Kasya ata eh. Sige na to. Pi 1 squared. 1 squared times 2. Then alpha equals pi divided by 2. Tapos si H2 ibutang siguro na ako na diretsyo. H2 is equivalent ani. Kana siya. Sige ano yun na ito pagtay. Para di kayo bubag. So kana siya tapos dire na baba na. Yan po. Yan na. Okay. So bali this one is alpha x plus 5. So divide na to siya og 20.39. Itong siguro sa decimal ba? So alpha x plus 5. Okay. And then minus pi divided by 2. Then nanapod tayo alpha x. Alpha x. Okay. Divided by 20.39. And then multiply na po tawag alpha x. So shift solve. Oops. Shift solve. 656 yun. So I have 6.5. So ako na tanggalan. Yun. So ako na okay. So na kay 5.656. 5.656. So ang next na buhaton na ni kay ato na sila i-multiply na. So 6.5. So na-explain sa nato. So after na to ma-solve ang H3 5.656. So next na to buhaton kay solve na to si HA. So na naman kani, di ba? So na po kay H2. Wait lang. Kanilang H1. So na kay H1, na kay H3, na kay 5 meters, so masolve mo ang gap distance rin. Pwede po siya pwede po siya diretso na H1 minus H3. Kay total imo ang kinahanglan kay kaning sa bottom man sa mong tangke padulong ani. So pwede ra H1 minus H3. So para ma-solve na tong height ani.
So, pangalan nato na og HA. So, this is your hydraulic gradient line. So, na kay 20.39, di ba nasolve naman natin, pinakasugod pa. 20.39 ni siya, H3, motong 5.656 minus 5.656. So, the answer is 14.734. So, muna tong height sa A. Okay? 14, this one is 16, 5.656. Then, the result kay 20.39 minus 5.656, 14.734. So, 734 na siya. So, i-times na mo karon sa 9.81. Or pwede po 9.810. Okay, naka-Pascal magun eh. So, parang Pascal tanan. So, 734 na siya. So, kumbaga, na naka 10 to the power of 5 Pascal. Plus 9.810 times 14.734. Okay. So, morning answer, 244, 540.54. 540.34. So, mana siya tungkol sa disima, no? Diyan na nakausap. Anyway, muna ni siya ito ang answer. Recorded ba niya? Okay, ang next nga pangutana, katong igo lang dyan daw ma-expose ang air diri sa center sa bottom good sa imong tangke. So, matong next nga pangutana. Maray unani ba, no? So, like, buta na ito mo yung pinaka bottom yung imong tangke, no? So, taman siya dira, na-expose bali ang air. So, meaning, na siya ay 1 bar. So, unsa daw ang imong tuyok ana, no? Such that, inig-tuyok nimo, so, barely exposed na yun siya, no? So, nalan yun siya, na-expose siya hangin na dyan, no? So, kumbaga, pwede na to na siya tratuhon as kutob dire ang height sa paraboloid, no? Provided nga, gikan yapong ka dire sa katong imaginary god, no? Always yun mo project, ha? Basta, close ang tangke. So, the idea kay kanin diri na. So, kaning pressure diri sa baba should be 1 bar. So, taman siya diri so na siya 5 meters, na siya H1. So,
Okay, so atong kwaon siya sa volume air initial equals sa volume air final. So again, the initial is pi wait lang. Okay, ako. So ato siyang kwaon sa volume air initial equals sa volume air final. So again, ang original setup kay mama na sa natay air nga 2 meters ang height. So bali ang iyang air initial is kani. Okay, na siya. So na kay pi 1 squared times 2, no kay ang height ani kay 5 meters niya, 3 meters. So 2 meters na. So karon ang sa air final, di ba kanima na siya? Kay kani lang. So bali ang R niya kay kaning R2 na. Nya iyang height kay kaning taman 5 meters. So ma-solve na to ang R2. So ang R2 is just square root of, double check na ako. Pi squared times 2. And then alpha equals pi divided by 2. Then alpha x, squared na siya. Tapos 5 height. So shift solve, natay ma-solve nga 0.89. 894. Kung R2 squared itong mga yun, balikan na lang. Ito. 0.8. Okay? So, ang R2 squared na siya. Okay, next. So, using katong formula, okay, sa rotating bezel, W squared R2 squared over 2J. So, masolve na to ang iyang W, no? Kay ang height ani kay 5 meters man. Height sa tangke bali. So na kay W squared, ang iyang R kay katong 0.8. Nya divided by 2 times the gravity, so na kay kaning angular velocity pero naka rad per second. So na kay 11.07 rad per second. Again, sometimes sa mga books na gusto nila pangitaon sa imo, pangayoon sa imo ha, naka revolution per minute. So if ever ingon na, so imo lang i-convert na siya. Kabaluta sa 1 revolution, that is equivalent sa 2 pi rad. Tapos ang 60 seconds kay equivalent sa 1 minute. So kani siya kung gusto mo i-convert ang kaning 11.07 seconds to revolution per minute. So that would be 105.71. So kana siya kung naka RPM. So sometimes ngayon na magud ang mga given naka RPM, naka rad per second. So basta atong timan-an kung gamit ka niya formula naka rad per second yun na siya. Okay, di pwede nga diretso og butang ngayon si RPM. Okay, so aside sa rotating bezel, naputay revolving manometer. So mura gapon siya og kanang rotating bezel, ang imo lang gi-rotate ani is ang manometer. Okay? So na siya duha ka case, lumayo na ni. The first case kay kani na ni nga setup pa na. So imong tuyo ko ng imuhang manometer. Tuyo ko nimo siya. So buta nato na siya difference ilahang elevation, no? Ilahang initial reading delta H niya na kay R1 diri niya R2 po speakers. So balik kani siya kay given. Yan. So napod siya katong wala pa nimo siya gituyok, no, like the same sila o kanang level, so napod siya ay H. Balik kani siya kay not given. Okay? So bali ang given kay gani na. Pero katong original nila, kung pa nimo siya gituyok, wala siya gihatag. Nya anon pod ang angular velocity. Case 1 na siya na, makasugat tayo na nga problem. Ang ikaduha nga atong masugatan nga problem, di ba ang given kay kanila, nya kani dili na. Baliktad, no? Kani ang given. Okay? So kani siya given karon. So bali ang original nga level sa imong manometer kay given.
Tapos tuyokon mo na nimo, di ba? So inig-tuyok nimo ana, so may una niyan dagway, no? Na kay delta h that is not given. Kanya kani imong angular velocity kay given. So muna ikaduha nga types of problem nga itong masugatan, no? Pag involve ang revolving manometer. Okay, or rotating manometer. Manometer. So anyway, kabaliktaran lang sila ha. Balik kaniya ang given, this one are unknown. Or this one are given, this one is unknown. Bisag asa nga case, the same principle. W squared R squared over twice sa gravity lang yapon. Okay? Sige, isa man example para makita na to ang saan pag-atake ang mga manometer ang ginatuyo. Wait lang. Rotate. Ano ba? Revolving manometer problem dyan. Revolving. Oo, tama eh. Ang resistance na tuyo ko na siya at a certain axis of revolution. Okay. So karon given ang 150 millimeter diri, given po ang mga R1 150 then diri kay 300. So when the U-tube is not rotated, the water stands in the tube as shown. So wala pa ni siya gituyok. Mo na yang original, wala pa ni mo siya gituyok. So karon if the tube is rotated about the eccentric axis at a rate of eccentric na kay na like distance good na. So imo siyang tuyokon for 8 rad per second. So unsa daw ang new level of water of the tube on the left side. And also determine the decrease of the water level in the tube on the left side. And what is the new level of water of the tube in the right side. Okay. Determine the decrease of the water level in the tube on the left side. And the new level of water of the tube in the right side. Literal naman sa delta H. Sige, ato na siyang tuyokon. So, tuyokon na to siya for 8 rad per second. So, tuyok na siya. Sa moto mo, generate siya gatong difference in water level. Okay. So, unsa daw ang bagong level dire sa left side. So, masolve na nato siya, no? Mas makuha nato ning kaning pagbaba ko niya dire. Kaya naman kay 150 original. Nya kaning new level pod sa water sa tube katong nasa sa right side, so naman kay 150 nga original. So mabal-an na nimo pilay saka ni then sikla nimo na. And also determine the decrease of water level in the tube on the left side. So kanina yung pangayo. It's related ning iyan. Okay. So bali maka-generate siya og kanang parabola gyapon, no, nga curve. So for the first problem, so unsa daw ning y? Next, unsa daw ni? So naman kay 150 diri, so bali the problem asks for 150 minus y. And what is the new level of the water of the tube in the right side? So unsa po daw ni? Gikan diri padulong dira. So pangalan ako na og z. So ano yung required? Y, z, and 150 minus y. So domino ang a and b. So for the initial condition, di ba, mao man initial condition, wala pa nimo siya gi-move. So karon kung tuyo ko nimo siya, so musakan tubig diri ya kani kay mo baba na. So kita nimo.
So bubaba ni siya nya kana mosaka. So muna ang final nga condition. So ang fall sa imong liquid is equal sa pagsaka sa liquid. So bali kanina siya na. So kaning diri nga portion is equal sa diri nga portion ha. So muna imong key equation karon. So karon ang height sa fall is equal sa height sa rise. So di ba kung z ni siya, so meaning this one is z minus 150 na. So meaning na kay 0.15 given ako siya meters. So 0.15 minus y is equal sa z minus 0.15. So kumbaga na kay 0.3 kaya ato na siya i-transpose na. So may mo siya 0.3. Nya kani atong i-transpose pud si y may mo siya og z plus y na. So pangalan nato na og equation 1. Okay? So kanina atong concern. So kanin doon. So next, okay, mo na siya. So this one kani nga height diri di ba kon man is z man na anya nga ni y, so meaning this one is z minus y no man akong label din. Okay, so ang z di ba height man siya sa katong murag paraboloid diri. So pwede mo gamiton ni katong formula good sa paraboloid. Rotating bezel. So na kay z ani na height na. So tuyo ko nimo siya na kay 8 rad per second. Pero iyang r kay kani ang rz kay kani na kay diri man ang z. So kani mong rz kani 0.3 dire or 300 mm. So para sa imong y, di ba ang y kay kani man. So kani pud nga paraboloid na. So the same angular velocity pero ang imong r kay kani na siya kay 0.15 dire. So ako lang sa i-substitute first na. So na ako 8 then rz is 0.3. Yan 2 times 9.81. Next kaning sa y. So mao gyapon 8 pero ang ry kay kaning 150 or 0.15. So ato lang gyapon siya i-substitute 8 squared times 0.15 squared all over 2 times 9.81. So ma-solve nimo ang value sa z minus y kay pros man ni numericals na. So the z minus y is equal to 0.22. So na kay 0.22 na. Para dire. Okay? Okay. So karon na kay duha ka equation, equation 1, equation 2. So ma-solve na nimo ang two equation to using your calculator. So na kay mode 5 1. So kumbaga 1 1 then 0.3. Tapos na kay okay, 1 negative 1. Oops. 1 negative 1 and then 0.22. So the value is 0.26 for z. And then sa y kay 0.04. So na kay z 0.26. So mo na siya na. Okay. Or 260 mm. Ang y 0.04 or 40 mm. So mo na siya. Okay na kay value sa z and value sa y. So na-solve na nato tong pinakauna nga pangutana na. Unsa daw ang height no sa tubig sa left side. So na kay 40. Solve na po nato itong pangutana sa ikatulo, unsa daw ang height sa tubig sa may right side. No? So matong z, 260. Ang next nga pangutana, katong sa part B, which is ang 150 minus 1. So 150 minus 40 na lang tayo. So 110. Okay. So nakay, muna na siya itong answer. Okay, so muna siya ang kanang involve ang manometer ang imong tuyokon. Okay. So duha lang na ka equation first kaning height sa fall o height sa pagsaka sa tubig pareho o katong base sa kanang rotating bezel na kaning na. So usually kanara man natong dulaon kani sila kaning duha tong dulaon.
Um, this is alternate anyway. Okay, next. How fast must the YouTube shown be rotated about y-axis so that the difference of the mercury level in the tube maintains at 22 cm? This is case 1, ha? Kaya katong unang case 2 man to, di ba? Kaya ang given ang initial, katong pa nimo siya gituyok o ang angular velocity. Case 2 to siya, na? Ang case 1, yung una ni. Given ang difference sa imuhang mercury level. So, mercury, bali na hindi siya tubig. So, ang difference nila, ang delta H is 22 cm. So, kung tuyokon nimo na siya, at a certain amount, mo itong required na. So, pag imo siyang tuyokon, angular velocity, so pila daw na, no? Such that ang iyang difference in the mercury level kay ma-maintain niya ang 22 cm. So, the same setup na. Pareho lang ka problem. 300 gyapon diriya, unya 150. Gilahi lang dyan ang given. So, kanina karon ang given. So, gibaliktad na. So, karon ma-maintain daw nimo ning kaning difference in mercury level. So, ang delta H bali ni case 1. So, kana raman duha raman atong magihan ani. Siguro mulahi siguro ang dagway na, pero the same principle. Okay? So, 0.22 meters. So again, mag-assume nga puntag mga variable rin. You can use any variable you want, no? Say gusto niyo mga variable. Okay, mag-assume na lang kung y ni siya. Tapos the same setup gaya na. Mag-assume lang po kung z po ni Pikas. So kanay mas dali ni siya kay na naman kanay, di ba? Kagay na mas lisod ang case to, no? Kay kagay na kanyo tanawon. Ato pa ni siyang gikuha, no? Kaning dire. Di ba? Di ba kon man ni siya kung mo ning tubig karon, nya mo ning tubig niya karon. Yan to. Kani siya ba, no? Kani nga tubig o kani nga tubig, that is difference in unsa ni nga liquid, no? Liquid surface, no? Mo na imuhang z minus y. Ikaw pa nag-compute dire, na? So karon sa case 1, given siya, na? So meaning kaning 22 given siya karon, na? So mas dali siya kay given naman. Okay? So given na kani siya, so no need na mag-solve. So madiretso na lang ta og z minus y equals sa 0.22. So, follow lang gyapon to natong rule sa rotating bezel na kay W, RZ kaning 300 no or 0.3 squared over 2 times 9.81. Then minus y which is W squared, and then RY is 150. Actually, mura man gyapon yung problem. Gisab lang nako. Like kanina ang given. Para makakuha na nato ang duha ka klase na problem nga tumagihan for manometer. Revolving manometer. Okay, so W unknown, RY, kani, 0.15 squared, then over 2 times 9.21. So, okay na. So, this one is 0.22. So, mabilinan ka og omega. So, omega is 8 rad per second. Okay? Okay, next nga problem. So, na kay omega, na? So, ano yung na, unsa daw ang original height sa liquid when at rest, na? So, meaning, ang iyang gipangayo, katong kanina, like, pila height, ani. Sige, bali lang dyan ang problem. Okay? So, kana na siya. So, to get the original height sa itong liquid at rest, so pwede naman ka mag-average yan, no? Kaya naman siya 2. So, we have z plus y na divided by 2. So, mura gyapon yung style na. Isa-isa lang natin yung compute, ha? Tiri mo naman siyang gaya na. Hindi sila. Yan, ito lang gibutang diretso si Conrad. Yan siya. Okay, so we have 0.294 para sa z. Tapos para sa y, magyapon 8 squared times 0.15 squared over 2 times 9.81. So nakay 0.073. Take their average, mo na mo ang h. 183.5
millimeter. So pwede na mag-average kay kabalo man ta nga ang pagsaka ni pag naog katong height sa fall ug height sa rise kay pareho man ha. So meaning pwede ra rule of averaging. So we have 183.5 millimeter. Okay, so kani siya is 183.5 millimeter. So pwede po nato na siya i-double check. So, again, there's no need na. So makita po nato dire na nga pareho sila. So pwede po na gamiton as checking ni siya. Pero anyway, mura na siya ang imuhang solution. Okay, I think dito na siguro ko to class na. Medyo alanganin lang po kung sugdan ako sa pipes. Ugma na siguro ang pipes. And then pipes, pipe connection, then reservoir. 3 reservoir problems. Okay, wait lang. Sige class na, wala to class. Dismiss na ako ang klase. Thank you. Sige, thank you. Thank you, thank you.